Siyempre, kapag meron kang ulam na masarap, kailangan meron ka rin kakaning masarap. Napakasimple lang naman palang gumawa ng sapin-sapin. Ito yung paborito ko nung elementary kami. Yung mga panahon nga na yun ay piso lang ang bili namin kada hiwa ng sapin-sapin. Maganda rin itong pamasko, kaya tara, simulan na natin. Ito yung pinagpigaan ng gata. Isasangag muna natin ito at mahina lang yung apoy para nga hindi masyadong masunog agad. Hahalu-haluin mo lang para pantay ang pagkakaluto. Mga ilang minuto lang ay magbabago na ang kulay niyan. Kagaya nung nakikita nyo na yan, medyo nagbabrown-brown na siya. At hintay ka pa ulit, makalipas ang mga ilang minuto, ganito na yung itsura niya. So pwede na siyang hanguin. So hanguin muna natin, tapos hugasan mo lang yung pan, and then dito sa pan na to gamitin natin para magluto ng latik. Dahil nga non-stick na yung gamit nating pan, hindi na tayo mangangamba na manikit dyan sa kawali. Talagang lahat ng tutong ng ating latik makukuha mo dito sa kawali na ito. So napakalaking bagay talaga pag non-stick yung mga gamit natin, hindi na tayo mahihirapan mag-isis ng mga pinagtutukan ng ating mga pinipirito. Medyo kailangan mo nga lang ng mahaba-habang pasensya sa pagluluto ng latik dahil nga kung minsan parang nakakainip dahil nga kung minsan bakit pa ayaw pa ekang mag-brown. So yun, sinala nga lang natin para magkabukod yung kanyang langis. Dito naman sa ating malaking mixing bowl, maglalagay tayo ng 2 cups ng glutinous rice powder, 1 cup na rice flour at 1 cup na asukal. Tapos lagyan din natin ito ng a pinch of salt lang. Then haluin lang natin para mag-combine lahat ng ingredients. Tapos lalagyan na natin ito ng kakang gata. 2 cup ng kakang gata ang ating gagamitin. Buhos mo lang yan, tapos halu-haluin mo gamit ang iyong panghalo, and then hintayin mo lang na makuha mo yung consistency. Yung tamang lapot lang ang hinahanap natin dito. So kagaya nung nakikita nyo na yan, ayan, ganyan yung dating niya. Ibig sabihin lang yan wala nang buo-buo doon sa ating mga powder na nilagay. After nating mahalo ito, kukuha tayo ng 3 lalagyan. Tapos ang gagawin lang naman natin dito, i-divide natin ito into 3 equal parts. Kung bakit natin nilalagay dito sa 3 lalagyan na ito, dahil nga magkukulay tayo. Sabi nga ng ating lulutuin, sapin-sapin. So kailangan sapin-sapin yung kulay. Or I mean, dapat magkakaiba ng kulay yung ating sapin-sapin. So naglagay lang ako ng egg yellow dito sa isang lalagyan. Egg yellow food coloring lang yung ating ginagamit dito. Kapag ganyan na yung kulay, dako naman tayo sa isang parte. Dito naman sa isang parte na to, maglalagay tayo ng ube. So food coloring lang din naman siya. Nga pala, kung gusto nyo maglagay ng vanilla, wala naman problema. Okay naman yung medyo may aroma, diba? Yung itinuturo ko naman dito, basic lang at hindi tayo nagtuturo ng medyo magastos. Gamit yung langis ng niyog, gagawin natin pang grease dito sa ating pan. Yung pan na ito, sa tansya ko, mga 8 inches lang siya. Tapos, una nating ilalagay dyan yung kulay yellow. Pwede rin naman kung kulay violet o mamili na lang kayo kung ano yung kulay na ilalagay nyo dyan. Siguro, nasa sa inyo na yun kung ano ba yung mas magandang combination para sa gawa ninyo. And then, steam natin to. Siguro, mga 15 minutes muna. And after na mga 15 minutes, pwede na siguro natin testingin kung maganda na ba ang pagkakaluto, and then ilagay natin yung kulay puti. Pagkalagay naman ng kulay puti, pwede na natin itong takpan ulit. So ang gagamitin natin dito ngayon pantakip, gagamit tayo dito ng tela o katsa, kasi nga maaaring mag-moist yan at mapunta doon sa ibabaw ng ating mixture. And another 15 minutes na naman ang nakalipas, check natin kung okay na. Ilagay na natin ulit yung kulay ube. Ito na yung pinaka last part na ating ilalagay ngayon. Kahit ako kapag nagluluto nito, na-excite ako sa kalalabasan. Dahil kung minsan, syempre hindi natin maiiwasan yung gawa natin palpak. Wala naman talagang perpekto. Basta ang mahalaga lang, ginawa natin yung ating the best. Medyo tinagalan ko ang pagkaka-steam dito. Umabot ako ng mga 25 minutes. And then, dyan. So, yan. Tingnan na natin kung ano bang kalalabasan. So, yun. Napaka-perfect naman at hiniwa ko na nga. Tapos, lagyan ko ng latik sa ibabaw at ayan na nga. So, ayan. Meron na tayong sapin-sapin. So, pasensya na kayo sa aking gawa. Medyo hindi ako perfectionist talaga. Sana ay nagustuhan nyo. Tuloy-tuloy lang kayo sa pag-share at pagko-comment. Pipili ulit tayo na mabibigyan ng pambili man lang ng kahit konting ingredients. Basta araw-araw pipili tayo. Basta gugulatin ko na lang kayo sa inyong mga wall at magme-message or magko-comment ako sa inyo. Kagaya ng mga ginawa ko sa mga nakaraang nabigyan ko na. So maraming salamat ulit. Pasensyahan nyo na yung aking naibibigay. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. I-comment mo na kung taga saan ka.